Di ba? Pero isang pagpasok lang tapos si Alan Peter Cayetano na hanggang ngayon yata, kapit tuko pa din si Peter Cayetano. Oh, 'pag pumasok naman kayo ng A2, Marcoleta, Lalagpas kayo ng 13 pag nagkataon. Di ba? May quorum. O halimbawa, hindi kami pumunta ng June 1. Pumunta kami June 2. Patay din. patay din. Parang may halong pangiinis pa, natatawa-tawa pa, patay din si Alan Peter Cayetano. Ay, di ba paglaglag na din ho ito, mga kababayan? O kailan kayo papasok? Kailan kayo papasok? So, yung pag-amin ng mga ganito pa parang isinusuko mo na eh. Yung Cayetano Black, mga bossing eh. 'Di ba? O pag pumasok ng A2, patay din si Alan Peter Cayetano. Paano kapag June 3 kayo pumasok? Di ba? O June 3, ganun din ang mangyayari. Kasi 10 lang kayo. Malaya at legal nilang mailulugso si Alan Peter. Narinig niyo mga DDS? Galing yan sa bunganga ni Rodante Marcoleta. Malaya at legal nilang mailulukso si Alan Peter Cayetano. Di ba? O pag-iwas lang. Pag-iwas lang ang ginagawa nila upang sa ganon hindi masunod yung majority, yung majority. Mahina talaga, di ba? Kapag ka nagkagutuhan, talo kayo. Yung isa naman, pagka nagkabutaan, talo kayo. Yung isa naman, gabi. Alam nyo, mga kababayan, dapat, kung talagang si Rodante Marcoleta ay matalino, wais na senador, hindi dapat lalabas sa bibig niya itong mga ganito eh. Ano po? Kasi yung Alan Peter Cayetano, mga bossing, talagang iginigiit, ipinipilit na malakas itong samahan namin, itong majority block namin. Tapos sasabihin ni Rodante Marcoleta, taliwas doon sa mga sinabi ni Alan Peter Cayetano. Ganon din yung kay Robin Padilla. Sabi din po ni Peter Cayetano, sino ba naman po ang hindi matutuwa at magsasaya kung ito yung mga taong ito iniluluklok ka bilang Senate President, nang hindi mo kinakausap at hindi mo nililigawan. Pero nung nagsalita po si Robin Padilla, mga kababayan, ang putik na yan. Sabi, pinatawag po kami ni SP At pinatawag po kami ni Peter Cayetano bago yung pagpasok ni Bato doon sa loob ng Senado. Kasi 12 na daw po kami. So sa madaling salita, mga kababayan, lahat ng ito, Peter Cayetano ang kumbaga, ang naging ulo, mga bossing. Peter Cayetano ang nagplano lahat. Dahil galing na mismo kay Robin Padilla, di po ba? Peter Cayetano nagpatawag sa amin, may 12 na daw kami. Peter Cayetano, sasakyan ng mga Cayetano, yung naglulan kay Bato de la Rosa para makarating doon sa Senado. Dahil nga tingin ko si Peter Cayetano ang nagplano lahat, pati yung makiusap kay Bato de la Rosa, umuto kay Bato para bumoto, para ihalal siya bilang Senate President. Ayun, nakonsensya nung naipit si Bato. Kaya siguro humanap ng mauutusan, gumawa ng eksena. At yung naging eksena, yung barilan po, mga bossing. Barilan ba? Yung pagbaril po ni Aplaska. Na ngayon po, mukhang masisira ang pamilya ng tao na yun. Nagmamagaling kasi. So, di ba? Tsaka ilang beses mga nagsinungaling po. Kesyo daw po, galing sa NBI, pinapaputukan daw po sila ng NBI. Nalaman natin katotohanan, sila naman pala nagpaputok. Di ba mga kababayan? Tuloy natin to. Nagsipagbaliktad na ang mga buhang. Yung in-announce namin June 4 na pagdinig ng Blue Ribbon Committee, hindi na matutupad kahit kailan. Yun ang Yung June 4, yung sila ho ang nagkwentuhan. Yung sila nag-utuan, mga kababayan. Kaso, wala nang pumasok na OSAA. Wala nang pumasok na taga-panumpa. Wala na ho, di ba nung June 4 na ginawa nila, yung Green Committee nila, mga bossing, bakit green, verde? Di ba DDS sila?
Yan naman talaga yan. Oh, wala na pong mga ano, wala na pong mga ano tawag dito, wala na pong mga stop yung Senado. Pero nung kaila Erwin Tulfo, mga boss chief amo sir, na legit na Blue Ribbon Committee ang ang nag-announce, o eto meron. Merong telecast ang Senado. Pati stenographer pumasok doon kay kay Sherwin Gatchalian, kay Erwin Tulfo, pero kay La Marcoleta wala. O sa wala. 'Di ba? Sabi ni Ma'am Viola G, pati stenographer umabsent. Pero nung kay kay Erwin Tulfo, pumasok ko. Tapos ang maririnig mo pa mga kababayan, ang maririnig mo pa, mga boss chief amo sir, sa presidente ng Pilipinas ay ganito. Honorable members of the House of Representatives, Sandali, bitinin natin. Baka biglang magbigti si Alan Peter Cayetano pagka narinig ito. Pag ang marinig mo pa mula sa presidente ng Pilipinas ay ganito mga kababayan. and the honorable members of the House of Representatives, Senate President Pro Tem Sherwin Gatchalian, Aray! Kung sino man po yung mga nakapalibot, nandiyan sa paligid ni Alan Peter Cayetano, mano ba naman po alalayan niyo po. Alam mo po masakit ang dibdib niyan. Baka po kung ano ang gawin sa sarili. Baka po kung ano ang madampot, wag niyo na lang pong hayaan nasaktan ang sarili ni Alan Peter Cayetano. Dahil masakit naman po talaga ito. Biruin mo, pinipilit mo, ikaw ang Senate President. Yung land bank, hindi na ikaw ang pumipirma doon sa mga sweldo ng mga staff ng Senate. Walang pumapasok na usaha. Walang pumapasok na mga staff sa iyo. Tatakutin mo. Ganito, ganyan. Ayaw namin mabitin yung mga sweldo ninyo, etc. Walang natakot. Tapos, ang pinakahuli, presidente na ang nagsabi. Ang ina-acknowledge na Senate President pro tempore, acting Senate President si Alan Peter Cayetano na. Ay, si Alan Peter Cayetano, sorry, si Win Gatchalian na. Wala na. Sabi ni Sir Paulo, baka isabit ang sarili. Kaya nga po, kung sino man ang nakapaligid at nandyan sa lugar ng kinaroroonan ni Peter Cayetano, iilayo niyo po yung mga gamit na masasaktan niya ang kanyang sarili. Ulitin nga natin, pakinggan natin ang Pangulo. Medyo masarap pakinggan. and the honorable members of the House of Representatives, Senate President Pro Tem Sherwin Gatchalian, the Dean of the Diplomatic Corps, Tapos nagpalakpakan pa yung mga tao. Tapos ngayon yung susunod nating topic, ito na nga po si Sherwin Gatchalian po. May mga balbala po mga kababayan doon sa mga manggugulo daw. Makinig ka, Alan Peter Cayetano, kasi nung mga panahon mo na ikaw ang Senate President, wala kaming magandang nakita. Panay barilan, panay pagpapatakas kay Bato de la Rosa. Eto,